Sa European Union, biglang nais makipag-usap kay Vladimir Putin at itinanggi ang pahayag na malapit ng atakehin ng Russia ang mga bansang NATO. Nagbago agad ang retorika ng Europa sa pakikipag-usap sa Moscow. Sa isang banda, ang mga leader ng United Kingdom, Germany at France matapos makipagkita kay Vladimir Zelensky sa London ay humiling kay Vladimir Putin na agad itigil ang putukan at simulan ang negosasyon para sa mapayapang pag-aayos sa Ukraine. Inilahad ng mga leader ng Europa ang 5 kondisyon para simulan ang negosasyon sa pagtatapos ng digmaan. At ito ay matapos tumanggi si Vladimir Putin noong nakarang linggo sa bukas na liham ni Vladimir Zelensky kung saan iminungkahi nitong magdaos ng personal na pagpupulong upang makamit ang kasunduan sa pagtigil ng digmaan. Sa kabilang banda, ang matalik na kaibigan ni Donald Trump, ang Pangulo ng Finland na si Alexander Stubb, ay biglang nagduda sa publiko tungkol sa intensyon ng Russia na salakayin ang isa sa mga bansa ng NATO sa malapit na hinaharap. At agad niyang idinagdag na kailangan pa ring makipag-usap sa Moscow. At dito, biglang maaring magkaroon ng bagong tagapamagitan sa negosasyon ang Russia at Ukraine. Nais ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na isama si Patriarka Fiofila Ikatlo ng Jerusalem na mamagitan sa Russia at Ukraine para sa tigil putukan. Sa madaling salita, pag-usapan natin ang maaaring mangyari dito. Ako si Alexei Pechi at bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe na rin kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ng link. Nakita si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at trio ng Europa para talakayin ang mga susunod na hakbang sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine at bumuo ng bagong magkasanib na posisyon. Hiniling ng mga leader ng United Kingdom, Germany at France kay Vladimir Putin na itigil agad ang putukan at simulan ng negosasyon para sa mapayapang solusyon sa Ukraine matapos makipagkita kay Volodymyr Zelensky. Ang magkasanib na pahayag ni Keir Starmer, Friedrich Merz at Emmanuel Macron ay inilabas matapos tanggihan ni Putin ang alok ni Zelensky na magkita at simulan ang negosasyon noong nakaraang linggo. At ayon sa pahayag, matapos ang pagpupulong ng 4 na leader sa London, kailangang pumirma ang Russia sa 5 kondisyon para matiyak ang makatarungan at matatag na kapayapaan sa kasunduang pangkapayapaan. Kabilang dito ang agarang at ganap na pagtigil ng mga labanan, ang kasalukuyang linya ng labanan. Ang kasalukuyang linya ang panimulang punto ng negosasyon at hindi dapat baguhin ang internasyonal na hangganan gamit ang puwersa. Kailangan makuha ng Ukraine ang mga garantiya sa seguridad, kabilang ang pagpapadala ng mga multinasyonal na puwersang militar. Hindi palalayain ang mga ari-arian ng Rusya na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar hanggat hindi nito binabayaran ang pinsalang dulot ng digmaan sa Ukraine. At dapat ding matiyak ang mga interes ng Europa sa larangan ng seguridad. Sinuportahan ng mga lider ng European Trio ang mungkahi ni Volodymyr Zelensky na magkaroon siya ng direktang negosasyon kay Vladimir Putin kasama ang aktibong partisipasyon ng Estados Unidos at mga bansa sa Europa. Narito ang pahayag ni Zelensky. Hindi nananalo ang Russia sa larangan ng labanan at ang ating mga pag-atake na may katamtaman at mahabang distansya ay nililimitahan ang kanilang kakayahang palawakin ng agresyon. Mahalaga ring matiyak ng Ukraine ang proteksyon laban sa mga bantang balistiko na ginagamit ng mga Ruso para takutin ang ating mga lungsod at komunidad. Sinabi ni Kaja Kallas, pinuno ng ugnayang panlabas ng EU, na dapat dagdagan ng mga kaalyado ang presyon sa Russia. Dahil sa bansa, ibig sabihin sa Russia, may ilang mga pagbabago na nagpapakita ng lumalaking hindi pagkakasya sa pagpapatuloy ng digmaan. Gusto ko ring banggitin na si Zelensky sa isang bukas na liham kay Vladimir Putin ay nagsabi na pagod na ang mga Ruso sa digmaan at nauubusan ng pera at lakas pampulitika ang Moscow para bilhin ang katapatan ng mga tao. Samantala ngayong araw, ang pinuno ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey ay nagsabi tungkol sa sitwasyong pampulitika at kung may sapat pang lakas para patuloy na bilhin ang katapatan ng mga mamamayang Ruso. Samantala, ngayong araw, sinabi ng pinuno ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov ng liham ni Zelensky, si Zelensky kamakailan lang ay nagsabi tungkol sa pagkapagod at nasa Moscow ay kulang na. Ngunit dito, lumilitaw ang bagong balangkas ng posibleng pag-uusap at nabubuo ang sistema para maisakatuparan ang negosasyon sa pagtatapos ng digmaan. Nagalinlangan ang Pangulo ng Finland na si Alexander Stubb sa intensyon ng Russia na agad na salakayin ng isa sa mga bansa ng NATO. At narito ang kanyang sinabi.
Bakit kailangan subukan ng Russia ang Artikulo 5 tungkol sa kolektibong depensa ng North Atlantic Alliance kung di naman ito nasakop ang Ukraine sa loob ng 4 na taon? Noong ikalawang digmaang pandaigdig, inabot ng 4 na taon ang Russia bago makarating sa Berlin. Hindi ba nakakahiya yun? Nilampasan nila ang 1,600 kilometro, kaya bakit pa kailangang subukan ng mga Ruso ang Artikulo 5 ng kolektibong depensa ng North Atlantic Alliance habang may aktibong digmaan? Kasabay nito, sinabi niya na ang mga hybrid na aksyon, ibig sabihin ay mga sabotahe, ay nakakahiya ba? Ang mga cyber attack laban sa mga bansa ng NATO mula sa Russia ay palaging mangyayari. Ayon sa kanya, kaya kailangan lang nating kumalma. Naiintindihan ko ang diskusyon, pero may ingat kong sinusuri at pinag-aaralan lahat ng ulat ng intelihensya. Nagulat ang marami kay staff ng depensa nang bigla niyang sabihin na dapat simulan ng Europa ang mapayapang negosasyon kay Vladimir ng alyansa. Maaring makipag-usap sa mga Ruso sa negosasyon lamang kapag hindi sila nasa posisyon ng lakas. Dapat natin itong gawin ng sama-sama kasama ang mga Amerikano. Paalala, si Stab ay malaking taga-suporta ng kolektibong depensa. Hindi ba nakakailang yon? At ngayon, sinusubukan din ni Trump na tuklasin ang posibilidad ng mga negosasyon at naghahanap ng mga bagong paraan. Nais ni Trump hikayatin si Patriarka Teofilo Ikatlo ng Jerusalem na mamagitan sa Russia at Ukraine para sa tigil putukan. Iyan ay iniulat ng pahayagang Israeli na Ynet. Ayon sa kausap ng pahayagan, maaaring maging tagapamagitan si Patriarka sa Moscow at Kiev at tumulong sa North Atlantic Alliance kung kailangan. Ayon sa mga pinakukunan ng pahayagan, bilang bahagi ng inisyatibang ito, nakatakda ng makipagkita si Patriarka kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa katapusan ng Hunyo. Sa Washington, naniniwala sila na si Teofil Ikatlo ay pinagkakatiwalaan ng parehong Russia at Ukraine at aktibo rin siya sa mga makataong at diplomatiko na inisyatiba. Ayon sa kanyang mga kausap, tinutukoy nila ang artikulo bilang ukol sa kolektibong depensa ng North Atlantic Alliance, kahit moral na hindi ito komportable sa mundo ng Orthodox. Si Teofil Ikatlo, paalala ko lang, ay namumuno sa Jerusalem Orthodox Church mula pa noong 2005 at itinuturing na isa sa pinakamaimpluwensyang personalidad sa Orthodox. At dito, nais ko ring banggitin na sa pamahalaan ng Alemanya, dati na rin nilang napansin ang unti-unting nabubukas na bintana para sa dialogo sa Russia. Ang artikulo ng kolektibong depensa ng North Atlantic Alliance, kung mapapansin ninyo ang mga huling hakbang ng mga Europeo, malinaw na hinahanap nila ngayon ang tamang paraan ng dialogo sa Moscow na ituturing ng mga bansa sa EU na lehitimo. Halimbawa, nagmumungkahi ang Russia ng isang negosyador mula sa buong European Union, halimbawa si Gerhard Schroeder. Sa Europa, tinanggihan na nila ang ganitong ideya. Bukod dito, ang negosasyon ay dapat may koordinasyon sa Ukraine at Estados Unidos na nagpapahirap din sa proseso para sa Europa. Bakit kailangan suriin ang artikulo? Ang layunin ng kolektibong depensa ng North Atlantic kasama ang European Alliance kung sa London, dito ba ay hindi maging hawa? Ellipsis, ang inyong opinion, ang inyong mga konklusyon. Isulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, proseso para sa Europa. At dahil dito, si Zelensky ay nagsagawa ng pagpupulong kasama ang European Trio sa London. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ang inyong opinion, ang inyong mga konklusyon ay isulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.